Init, mga kamamis at mga ka-espesyal. Good morning. Have a good day. So ngayon, ang aking for today's video ay as usual, habang nag-aalaga sa aking espesyal at nagluluto at magtitinda. Magluluto na po ako ng tanghalian namin ng aking espesyal. Kasi, ang tatay niya ay pang umaga. So, ang aking lulutuin ay halo-halong gulay, guys. Si Janela hindi naman mapili sa ulam. Maano din sa gulay, mahilig sa gulay. Kasi si nanay kong gulay ang kanyang pagkain para lumakas ang kanyang puso at mga ibang parte ng katawan. Magluluto ako ng ulam niyang toge. Yan, toge. Ginisang toge. Yan, nga kahapon na hindi ko natinda. Tapos, yung chop suey na pangatlong araw na yata. So, tinanggal ko na yung, ito lang repolyo kinuha ko. Yan. Tinanggal ko na yung yung sayote at saka carrots niya kasi lusaw na. Okay pa, di ba? Yan, sayang. And tapos, yun, tingnan nyo yung pinagkuhanan ko ng ng kangkong. Yan, lanta yung kangkong. So, kinuha ko yung mga okay pa. Okay pa. Yung kanyang pinakatalbos, okay pa. Yan. So, hugasan natin mabuti. Tapos, hiwa-hiwain natin ng maliliit yung kangkong para maliliit lang siya para hindi masamid si Janela. Kasi minsan guys, nasasamid si Janela. Oh, pawis na ako. Ang init. Mainit po, mainit. Yan. Lagyan natin ng kamatis. Yung kamatis ko ay kuluntoy na. Kuluntoy na. Pero pwede pa. Yan. Pwede pa naman. Yan, oh. Kalahati lang. Ayan, oh. Kalahati lang yung kinuha po. Kasi nga naman, ang init ngayon, di ba? Madali lang masira ang mga gulay na kung napaninda ko, kung ang gulay pang konsumo lang, okay lang. Kasi kasya po siya sa fridge natin. Pero ako guys, hindi kasya. Hindi kasya. Kasi nga, banlawan natin ang kawali. Hindi kasya sa fridge kasi nga marami. Pero pagka maswerte ako, kung mangilan-ngilan lang yung tira, di swerte ko. Diba? Oh. Init. Sobra. Di ko na alam kung saan ko nailigay yung bimpo ko. Hayaan mo na. Ayun. So, luto na ang ulam ni Janela. Yan. Merong kangkong, cabbage, at saka toge. Pinaghalo-halo ko na guys. Yan. So, walang masyadong, konting asin lang, paminta. Hindi pwedeng maalat kay Janela at sa akin na rin kasi mataas ang uric at potassium ni Janela. So, pinipili ko guys, minsan
sinesearch ko pa yung mga gulay na ano, na hindi mataas hindi mataas ang potassium at saka hindi mataas yung creatinine. Yung gulay na pwede sa creatinine niya. Kasi mataas ang creatinine ni Janela. So, cabbage, yan. So, meron cabbage ito, cauliflower, broccoli, yung mga yon. Luto na. Pakainin na natin. Ito ang pagkain ng aking Janela. Yan. Dali na natin sa kanya. Kasi ayaw niyang bumaba. Sa taas siya kumakain. So, napainom ko na siya ng levothyroxine para sa kanyang thyroid. Maggamot muna ng levothyroxine before. So, after 1 hour na nakainom na, yun, pwede na siyang kumain. Nak! Opo. Tao po! Pakibuksan po! Yeah. Kakain na po! Ito na po ang inyong pagkain. Gulay po. Wow! Oh, doon na. Ay, yan po sa kumakain pag ayaw niyang bumaba. Kakain na rin si mama. Sa baba ako kakain. Ha? Okay? Okay na. Okay. Tawagin mo ako. Akin na yan. Lagyan kong tubig. At pagkatapos niyang kumain, ay iinom siya ng para sa kanyang puso. Gamot niya sa puso. Sa baba ako kakain pa lang. So, after ng kanyang kain, 30 minutes after ng meal niya ng tanghalian or umaga ay, late na kasi siya magising. So, iinom siya ng Lanoxin at Captopril para sa kanyang heart. Nang hingi pa si Janela ng kanin. So, dalhan natin ng kanin. Kanin pa? Busin mo, ha? Mas marami ang ang gulay. Si mama hindi kumain ng gulay. Ay, ng kanin. Ayan pa, oh. Maubos mo yan? Ha? Okay na? Okay? Ubusin mo, ha? Matakal si Janelang kumain. Kaya lang, minomonitor namin kung gaano karami yung kanyang kanin. Kasi hindi siya pwede kumain ng marami. So, pwede kasi siyang masinop or pwedeng hindi siya matunawan. So, mayat maya, pwede naman namin bigyan. Mayat maya. Or, pwedeng after 4 hours, ganon. Huwag lang marami siyang makain. So, katapusan na lang May ngayon. So, ano po siya, monitoring po siya lagi. So, after 3 months, sa June 10 na naman, meron po kaming, meron siyang check-up sa kanyang cardio. Biyahe na naman po kami ng madaling araw to PGH. Kasi nandun po yung kanyang mga doktor. So, update, nung nakaraan, last week, ay galing po kami sa kanyang endocrinology. So, bad news po. Ang kanyang potassium at creatinine ay mataas. So, yun. Kailangan niyang na-advise kami ng kanyang endocrinology na magpatingin, ipa-ultrasound ang kidney ni Janela at ulitin-ulit ang kanyang laboratory sa
kanyang potassium at creatinine. Yun. After, so balik kami sa June 25. Hindi na 3 months, guys. So, napadali ang kanyang check-up ulit sa kanyang endocrinology kasi gustong makita ni doktora ang kanyang result para kung maggamot man siya at para malaman ma-early detection for CKD, guys, kasi matagal nang umiinom si Janela ng gamot from 0 years old hanggang 21 years old niya, umiinom siya ng mga iba't ibang klase ng gamot para sa kanyang heart. So panibagong pagsubok sa kanyang health. So yun, kailangan mag-pray at laban lang sa buhay niya kasi nga hindi naman sa nakakarami, alam nyo na hindi naman po siya na operahan. So ayun, sana hindi naman. Babalik kami by 2nd week of June, and then ako din naman patuloy ang aking pag check up sa aking ischemic heart disease, PCOS, breast lump, and hypertension, and lately ay aking spondylosis. So with my with my husband. So ayun, abangan nyo po kami sa mga result ng especially Janela po sa kanyang heart health at sa mga laboratories niya. Shout out and thank you Surendra Sai Sihiro. Shout out and thank you Ginaline Gulina. Shout out and thank you Flong Sky D Sky. Thank you and shout Mercy Lumdang. Tik Japan channel, shout out and thank you. Tatay G, shout out and thank you.